Sa gitna ng kanilang hamon, isang anunsyo ang ginawa ni Kuya. Marco at Caprice, Yes po, Yes, Kuya. pansamantala kong isasarado muna ang black lane. Tanging sa white lane o puting daan lamang kayo pwedeng dumaan. Okay po. Sa kanilang pagtawid sa white lane, parehong mas naging maingat ang dalawa. This time, mas tinry ko po na mag-focus sa hakbang ko dahil mahirap po na makatabig ng mga blocks, Kuya, dahil mamaminus po yung points ko. Pinaka nahirapan po ako doon sa puting linya. Kada hulog po ng mga blocks doon ay makakaapekto po yun sa mga puntos ko po, Kuya. Ay. Arasa. Charot. Ay. Si Marco patuloy pa rin sa kanyang mas mabagal na pagtawid. Habang ang mas mabilis sa paglalakad na si Caprice, nakapagtawid na ng isang bloke. Sa totoo lang, pakiramdam ko, mas naging stable din po ako sa white lane, Kuya, at naging tama po yung pacing ko doon nang hindi po nakakatabig ng blocks. Pero, syempre, yung points po na nakukuha ko sa pagdaan sa white lane, mas maliit po katumbas ng kung ano po yung magagawa ko sa black lane, Kuya. Sobrang saya ko po kapag may nailalagay po ako na block doon sa table, Kuya. Si Marco patuloy sa kanyang mabagal na paglalakad, kaya naman kahit nakakapuntos, mas mabilis na nakakapagdagdag ng bloke si Caprice. Si Marco napansin ng pagdami ng mga bloke ni Caprice. Iniisip ko pa rin po na I have to improve my pacing po. Magawa ko po siya as consistent as possible, Kuya. Binibilisan ko po talaga yung pagbalik para kumuha po ng blocks para mas magkaroon po ako ng maraming oras magtawid ng blocks. Sa diskarte ni Marco, unti-unti ay nakahabol na ito sa bilang ng mga naitawid na bloke sa white lane. Sa sumunod pang minuto, halos nagsagutan na sa pagtatawid ng bloke ang dalawa. Ako po tinatry ko po talaga na wag po masyadong makampante at mas lalo ko pong bilisan yung pag-balance, Kuya. Nag-focus din po talaga ako sa sarili ko at trying to better my pacing. Inisip ko po na sarili ko lang po yung kalaban ko and I just have to do better every time, Kuya. Sa huling oras ng laro, may anunsyo muli si Kuya. Marco at Caprice, sa puntong ito ay muli kong bubuksan ang dalawang lane patungo sa dulo. Desisyon ninyo kung ano ang tatahakin mula sa sandaling ito hanggang matapos ang inyong big jump challenge. Yes po, Kuya. Magpapatuloy kayo sa inyong challenge. 3, 2, 1, go! Sina Caprice at Marco parehong piniling tumawid sa black lane. Mas pinili ko po na dumaan doon sa itim na linya dahil mas doon po ako komportable na mag-balance at mas hindi ko po matatamaan yung mga blocks, Kuya, para hindi rin po makaapekto yun sa mga puntos ko, Kuya. Pinili ko rin po siya dahil mas magiging convenient po para sa akin na dumaan po sa lane na walang harang. Mas efficient talaga siya at mas less po yung magiging damage. Maya-maya, si Marco sunod-sunod ng nahuhulugan ng bloke.
mismong yung block po at yung hawakan na hindi po siya ganun ka-flat. Para mas maging maayos po at stable po yung blocks, kuya, tinatry ko po na ikaskas para mas mag-flatten po parehas, kuya. At kapag pinatong ko po, mas maging stable po siya pagka hinawakan ko na po. Si Caprice may naging diskarte rin sa huling 30 minuto ng laro. Tinatry ko po na humawak po ng maraming blocks sa kabila ko pong kamay para kapag na-shoot ko na po yung blocks, kuya, pabalik po doon sa starting position ko para mas mabilis po at hindi na po ako mahirapan na kumuha pa po ng blocks sa table, kuya. Sa huli, kaninong mga diskarte kaya ang mas maging sapat para makuha ang unang pwesto ng Kapuso sa Ultimate 8?